Samantalang binigyan din ni BTA Member of the Parliament Mike Pintimba ang kahalagahan ng mga kababaihan sa Islam at sa isang pamilya. Dagdag pa ni MP Mike Pintimbang na ang babae pangunahing umuhubog sa mga kabataan simula nang ito ay isinilang hanggang sa lumaki. Ayon pa kay MP Mike Pintimbang na nakasalalay sa mga babae, ang kinabukasan ng mga kabataan at ng buong mamamayan. Binigyan ni MP Mike Pintimbang na ang kabataan ay susunod na lider ng Bangsamoro kaya't hinikayat nito ang mga magulang, lalo-lalo na mga kabataan, na pagbutihin ang paghubog ng kanilang mga anak dahil balang araw ay isa itong magiging lider ng Bangsamoro. Ang essence ng Istighfar na Ramadan ay ipakita mo sa Almighty Allah na itong Istighfar na Ramadan na ito ay bisita galing sa Kanya. So ito, gina-welcome natin ang Ramadan dahil ito ay one of the pillars of Islam, itong Ramadan. So dito, Ramadan, tatlo po ang nakukuha dito. Una-una, yung pagmamahalan. Second, yung paghingi ng kapatawaran. Kung may sala ka, patawad. And then, in 10 days lang so yung Ramadan, so itakun minanarang. Ibig sabihin, yung kasalanan, lahat ng parang mawala na. So ito ang ginagawa natin, hindi lang ngayon. Every year, ito ginagawa natin. Kasi yung mga bisita na kapwa mong tao ay pagbisitahin ka, di ba? Entertainin mo na maganda. How come itong Istighfar na Ramadan na galing sa Almighty Allah? So ako ay nagpapasalamat sa ating mahal na Chief Minister, Sir Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa, and the Speaker of the Parliament, Honorable Ustad Yaqub, Muhammad Yaqub, and the Member of the Parliament, Dato Tawakal Midimbang, former BTA, Dato Antaw Midimbang, Vice Governor, Dato Isam Nando, former Mayor of SKP, si Dato Bimbo Pindaton, Mayor ng Dato Saudi, Dato Banjo Uto, Mayor ng Talayan, Dato Tungkang Mitimbang, and then others na mga bisita natin. So tayo po ay nagpapasalamat sa inyo na dumalo kayo dito sa Istighfar Ramadan. Yung mga wala rin masyadong ito pa kaya itong bisita natin galing sa Almighty Allah. So dapat ito welcome natin kasi biruin mo marami kang makukuha dyan. Pangalawa nakukuha na ito dyan, yung Laylatul Qadar. Yung ng pinakamagandang makukuha dyan, Laylatul Qadar. Na dapat kung nandoon ka sa pagbaba ng Laylatul Qadar, biruin mo sobra 800 years yung pag-ayuno mo sa Almighty Allah, carried. O di yung lahat ng mga kasalanan mo mawala. So ito nga, kaya nga tayo celebrate natin itong Istighfar na Ramadan. Kaya sabi ng mga ustads kanina, hindi pwede na magniyat ka sa Ramadan na nandiyan na Ramadan. So yun ang kahulugan ng Istighfar Ramadan, na hindi pa dumating ang Ramadan, naniyat mo na siya. So yung puso mo na maitim, palitan mo ng puti. So yun ang pinaka-number one yun. Yung puso mo, yung mga ganyan ginagawa na mga iba dyan, na naninira sa kapwa, hindi maganda yan. Hindi maganda. So dapat yan, linisin mo ang puso mo bago ka mag-istighfar sa Ramadan. Tama yun. Ceasefire muna kasi Ramadan eh. Lahat ng mga Muslim nag-aayuno ng Ramadan. Alam mo ang gusto natin mangyari diyan, Jas? Yung mga ina ay dapat silang mauna magkaintindi ng Islam. Kasi pag naintindihan ng Islam, wala man gulo-gulo. Hindi mo man kaya sabihan ng masama yung kasama mo kasi bawal yan sa Islam. Hindi maganda. Kaya nga ganito ang nangyayari sa atin. Dahil hindi natin inintindi ang Islam. Dapat pinag-aralan ng Islam.
Kasi ang Islam, hindi ka pwede mamalitin mo ang kapwa mo, hindi pwede sabihan mo, lalo na yung mga leader, sabihan mo na sama-sama. So kaya nga ginakumpos natin ito mga ina dahil ang anak nila, sila ang una magturo sa anak niya sa kabutihan ng ugali, ang ina. Yun ang first na guru ng anak, ang nanay niya. So ang gusto natin mangyari, baka sa bandang huli, makadevelop tayo ng leader na talagang ang paninindigan niya ay para sa lahat. Katulad yung sabi ng mga usad kanina doon. So dapat ang leader ay pag maganda ang leader, gaganda ang community. Yun ang number one doon. Pag pangit ang leader, ayan, hindi na maganda yung community. So ngayon, ang gusto natin mangyari, kahit mawala na tayo sa mundong ito, na magka-develop tayo ng mga bata na sila naman ang mamumuno sa atin para ang gusto natin mangyari na itong moral governance na kagustuhan ng ating former Chief Minister at kasalukuyan Chief Minister na yun ang ma-implement, yung moral governance. Kasi ang moral governance, mas una pa yan sa good governance kasi nakakonect yan sa Almighty Allah, yung moral governance. Ihdinas siratal mustaqim. Ang ibig sabihin, kailangan nasa tuwid na daan.